Isang mabagyo, mabaha at mahanging maghapon po mula kahapon hanggang ngayon, mga mahal na suki at mga mahal kong mga kasamahang tangkero. Magandang araw po sa inyong lahat. Hari nawa ay nasa ligtas po tayong kalalagayan, at hari nawa na sa kabila po ng masungit na panahon ay maganda pa rin ang takbo ng benta ng mga tangkeros at tangkeras. Ayan. So, expected po ang mga ganitong klase po ng sitwasyon. May mga daglian at unexpected po na mga biglaan na hindi pagpasok ng ating mga riders. Kaya isa na naman itong challenge sa isang tangkero at tangkera na paano niya ito i-handle at tuloy ang business operations, no? Regardless na despite of this situation or weather condition, no? At sa panahon na ito, tayo po ay sama-sama po natin lagi na ipanalangin ang kaligtasan siyempre ng ating mga riders habang nagdi-deliver, no? Dahil madulas po ang panahon. Then at the same time, sasamantalay na rin po natin na tayo po ay nalulungkot, nakikiramay po sa lahat po ng naapektuhan ng bagyong si Christine, na talaga namang hindi biro ang idinulot na perwisyo, lalong-lalo na po sa Bicol region at ilang bahagi ng Batangas. Ayan. Kanya pinag-iingat po natin ang lahat nating mga kababayan na nandyan po sa mga lugar na yan na talagang lubang naapektuhan ng bagyong si Christine. Hindi lamang po dyan, kundi kahit dito po sa may Metro Manila, lalong-lalo na sa may Quezon City, ay talaga pong ramdam natin ang epekto po na hanggang ngayon nakikita naman po natin. Nandito po ako sa isang shop ko, malakas po ang hangin at malakas ang ulan. Si rider ko andun po, pumunta, nag-transfer ng ibang mga item sa isa kong shop, no? Ayan. So, ayan nga po, no? Hari nawa po na tayo po ay manatiling ligtas at maayos, At siyempre, inaano po natin, pinagpupugayan po natin, sinasaluduhan po natin ang lahat po ng mga tangkero, kasama na rin po dyan ang mga riders ng mga LPG outlet, dealers, at ganoon na rin po mga planta na sa kabila po ng napakasungit na panahon na grabe ang traffic, ay nandyan po sila upang maghatid, mag-deliver ng mga produkto ng branded LPG, upang sa ganun ang mga outlet at dealers ay may deliver din po sa atin pong mga mahal na kusinero at kusinera, at tuloy ang hanap buhay ng ating mga karindero at karindera. Ayan. Napaka-importante po ng papel na ginagampanan natin sa komunidad, no? Lalong-lalo na pa sa mga may bahay. Dahil napaka-essential nga ng ating produktong ibinebenta. Then kaakibat pa nito ang isang napaka-peligrosong produkto. Kanya ganun na lamang ka-stricto po ngayon ang regulasyon na isinasaad po sa Republic Act 11592 sa pagbebenta po ng mga LPG. Isa na dyan na talagang stricto nang ipinatutupad na kinakailangan lahat po na ibebenta ng isang lehitimong dealer at retailer ay kinakailangan po branded, may tatak. Ayan, merong nagmamayari, ayan, ng mga kilalang trademark owner ng mga kumpanya tulad ng Soleil, tulad ng Petron, tulad ng Phoenix, tulad ng Regasco and all other brands
ha, mahirap mang tanggapin, mahirap sabayan itong panuntunan, itong requirement na kinakailangan nga po lahat ay branded. Dahil kaakibat ng pagiging branded nito ay siyempre may kaakibat po yan na close maintenance, no? Nung pong mga LPG cylinder tank, upang pangunahin na dahilan ay matiyak na ito pong mga ibinebenta natin ng mga LPG cylinder tank ay naayon po sa pamantayan ng ating Bureau of Philippine Standard o BPS. Kaya nakalagay dyan PS o Philippine Standard o BPS o Bureau of Philippine Standards. Ayan, tumutupad, umaayon doon po sa tinatawag nating mga spec o pamantayan o spesifikasyon. Kaya hindi katulad nung araw na ito pong mga tangke na ibinebenta ng outlet o dealer ay sila na lamang ang nagpapatsi-patsi dyan, sila na lamang ang nagwe-weld dyan, sila na lamang ang gumagawa ng maintenance procedure. Pero ngayon ay hindi po, no? Kinakailangan lisensyado rin yan. Ito pong mga ganitong klase ng business entity. Yan nga po yung tinatawag ng mga requalification center. So, apart from LPG refilling plant, apart from the brand or trademark owner, apart from the dealer, apart from the retailer, meron rin tayong tinatawag na requalification center na kung saan ito po ang naatasan na magsagawa po ng mga pagsisiyasat, pagsusuri at pagkukumpuni na titiyakin na dapat naaayon po sa lahat ng mga proseso at pamantayan ito pong tangke na ito bago po dalhin sa merkado. Ayan. Kasi yan po ang pinaka ng RA 11592. So dahil diyan talaga namang tayo po ay closely being monitored, supervised by the Department of Energy, no? In collaboration with the Department of Industry. Yan dalawa na yan, yung main main agency of the government. Natitiyakin na talagang lahat ay branded at in accordance with the Bureau of Product, Bureau of Philippine Standard, Bureau of Product Standard. I'm sorry, no, medyo whatever. Ang punto doon is yung standard o pamantayan na nararapat po sa isang LPG cylinder tank ay dapat masunod, no? At mangyari o maganap doon po sa silindro ng LPG na yan bago po dalhin sa merkado. At pag nasa merkado, tayo na po ngayon, heto na po si dealer, heto na po si retailer na siya po maglalagak sa kanyang mga showroom, na ang showroom ay mandatory din po yan, required din po yan, at meron na rin pong mga guidelines po dyan, patungkol po dyan, no? Bawal na po yung mga nagbebenta na nakasarado ang bahay at makikita mo na lamang, mabubulaga ka na lamang, dalawa pala ang kanyang yung ginagamit na motorsiklo na single o ano pa man. Pinagbabawal na po yan dahil yan nga po ay hindi naman kinakailangang itago yung mga yan to the public. Kailangan may showroom talaga. At sa showroom, may mga signages, safety signages, may required na kinakailangan, may gas detector na naka-install dyan. In any case, na magkaroon ng leak, ay madidetect ito at magbibigay ng alarm. Announcing to the public na meron pong leak na nangyayari. Ayan. Ano pa? Meron po tayong mga basic safety fire response equipment like the fire extinguisher. Yan po. So, liban dyan, heto na nga, kinakailangan may mga required mandatory safety training, mandatory safety related training tungkol po sa pag-operate ng LPG
retail or dealer business. Okay? Ayan. Ngayon, pinag-uusapan po natin yan dahil ito na nga, 5 feet na po ng 5 feet. Talagang hindi na po biro ito, mga mahal na tangkero, no? Dahil linggo-linggo nga, nababalitaan natin, nababasa po natin sa mga updated na mga update, especially ng LPGMA at ng LPG Safety Foundation. Yung mga halos kabi-kabila, linggo-linggo na pangre-rate na ginagawa po ng Department of Energy through with CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Ayan, talagang inuuna po yung mga refilling plant na alinsunod na rin sa ating mga karaingan. Naunahin ito pong mga planta na nangunguna para kargahan ito pong mga unbranded o generic na tangke. Ngayon, sa mga nangyayaring ganyan, tapos tayo pong mga dealer, tayo pong mga outlet ay hindi ho natin parang baliwala lang sa atin. Nasa sa atin na ho yan, mahirap i-take yung risk. Take your own risk. Pero sa bahagi po ni Katuring, sabi ko nga, I can't afford to pay more than 50,000 per cylinder tank pagka tayo po ay nahulihan na nagbebenta po ng mga illegal o mga unauthorized na mga cylinder tank. No? Mag-level up na po tayo, mag-move on na po tayo sa nakasanayan po ng ilan na mga nasanay po na kumita at maghanap buhay na sa pamamagitan po ng pagbebenta pa rin ng mga unauthorized or unbranded na mga cylinder tank. Bilang isang dealer at bilang outlet, tayo po ay merong moral and professional obligation, duty sa community na magbenta po ng mga safe and regulated na mga klase ng LPG cylinder tank. Hindi natin masasabi na 100, yes, I admit na hindi po natin masasabi that 100% safe po yung ating ibinebentang branded na LPG cylinder tank. But what is good here ay may mananagot na kumpanya, no? Na established company like Petron, like Solein, like Regasco, like Fiesta at yung pang mga kilalang mga branded. Kanya nga dati ay sa akin, before I was thinking to at least buy a second hand mga ELF, etc. But now no more. Hindi ko na kinakailangan bumili ng mga second hand na yan. Bakit? Babagsakan na ako ng brand di ba? Kasi yun ang regulasyon, swapping na tayo ngayon di napagaan pa, nabawasan pa yung required capital na kinakailangan kong invest dahil yun na pong trademark owner, marketer ang magdadala po dito sa ating Nga lang siyempre iba na ang pricing niyan, dahil nagkaroon na ng mas sistematiko na delivery of services o delivery of products. Hindi katulad ng mamumuhunan ka pa ng ELF, mamumuhunan ka pa ng truck, kukuha ka pa ng mga driver mo, pupunta ka pa sa planta, makikipagpatentero ka pa, pipila ka pa doon. Nung araw yon, ngayon, dahil nung araw ay deregulated kanya nga nagdagsaan itong mga tinatawag nating mga generic o mga unbranded na silindro dahil deregulated. Hindi siya regulated. Ngayon ay dahil na nga sa naglipa na ang mga unsafe at lumalaki, lumulobo. At isa sa mga dahilan ng malalaking ay insidente ng sunog, ito pong binebenta na to ng mga klase ng mga LPG cylinder tank na nakaririmarim, nakadidiri ang itsura, nakakatakot, injurious ayun, niregulate na. Pumunta na itong Republic Act 11592 na ito para talagang sundan na at ilagay sa tama ang ang pagninegosyo natin. Ayan. So,
Masama man ang dating nito sa mga nasanay na magbenta ng mga kolorum, illegalista, mga magsasako at maglalangka. Well, wala ho tayong magagawa kundi sumunod po tayo. Kahit na po nakasanayan na po natin yan, unti-unti nating ilagay natin sa sistema natin, sa kalamnan natin, i-calmanize na natin yung sarili na natin, mga kapatid, na doon na lang, ganyan na lamang po ang kitahan, ganyan na lamang po ang bentahan. Magbabago na lamang yan, depende na lang yan kung gaano rin kalaki siyempre ang investment mo, kung kaya mong magpalawak, well, ano yun po yan, pero yung katulad natin na tamang isa, dalawa, yun ay for purposes na, alam mo yun, binasi ko yung aking dahilan kung bakit nagtayo po tayo ng more than one na LPG outlet. Simply because hindi na ganun nung araw, hindi na katulad ng araw ang kitahan. Isang outlet lang, talagang kaya mo na magkaroon ng lupa at bahay, makabili ng mga lupa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero nung araw yun, isang outlet lang. Dahil tignan mo naman yung outlet mo. Buong bakuran mo na. Nandyan na ang mga welder mo, nandyan na lahat. Ang dami mo ng empleyado. Sa mga kadalit sabi, talagang ganyan katindi nung araw ang kitahan. Pero ngayon, hindi na po Dahil lalong-lalo na ngayon na hindi pa naman gaanong na-absorb. Although, medyo let's say, 30, 40, 70, 30 to 50%, let's say, na aware na ito pong mga buying public, itong mga consumers na talagang kinakailangan na nilang palitan at tanggapin at hindi, kailangan na nilang bumili ng mga branded. Ang mabigat niyan, branded nga yung tangke nila, illegally refilled pa rin naman. Kaya dahil nga, marami talagang batido, veterano sa kung paano goyoin ang mga otoridad. Kasama na dyan ang paglalagay, kasama na dyan lahat. Lahat ng kaparaanan magagawa, ginagawa nila, para lamang malusutan ng batas. But in my case, ay mahirap na. Wala ho tayong ganong kapital para lang walang gawin kundi maglagay o magremedyo. Kaya, I'm sorry, sa lahat po ng aking mga supplier, talagang I've been trying my best na maging sa kanila, hindi man ako bayani sa kanila, hindi man ako pero gusto ko maging ehemplo sa kanila, Bagamat partially ako po infiltrated, pero naniniwala ko that sooner or later, masakit man ang magiging epekto nito dahil alam naman natin, katulad niyan, itong mga karinderya natin, itong saan ba bibili ang mga yan? Di siyempre yung mga mura magbigay. Saan kukuha ng mga mura yan? Siyempre yung mga planta na mga independent refilling plant. Heto ngayon. Bad news po ito sa mga hauler, sa mga dealer na malalaki. Bad news po ito. Alam ko, bad news ito. Tanggapin nyo man at hindi, bad news po ito. Ito nga pong pakikipag-alyansa, pakikipag-kasunduan o pakikipagkasundo, base dun sa pag-uusap, ako'y nakinig dun sa nakaraang pag-uusap ni Congressman Arnel T. at ni Mr. Anson, yung kanyang sanggang dikit dyan sa kanyang podcast, na sabi nga ay dati naman kasi silang nagkakarga ng shine gas, itong Sirigasco, pero for no reason, ewan natin, ay kumalas sila at now ito ina-announce na nila that they will be coming back with shine at magiging authorized. So I do not know, maybe sa panahon ngayon luto na, sila ay authorized refilling plant na ng shine gas. So once na sila ay maging authorized refilling plant ng shine gas, siyempre yung price maapektuhan. Hindi naman papayag siyempre ang Regasco niyan na sobrang baba lang ang ibibigay kay shine gas. Paano na yung pinuhunanan niyang mga tangke na binili niya, na imported from other countries? Napakamahal ng puhunan sa tangke. Bumili pa siya ng mga makinarya niya para i-improve itong mga na-captured ng mga tangke. And then all of the sudden, eto, si Shine ngayon papasok sa kanya para siyempre
alam na natin ang to contain everything. Para ma-contain yung mga yan. Alam naman natin, di naman tayo pinanganak kahapon. Di ba? Authorized refilling plant na siya ngayon. Harinawa na maging swapping din siya. Well, that is a good thing. Na maging swapping din siya. Kaya lang, ang magiging malaking epekto po nito is presyo. Na alam naman natin na napakalayo ang magiging presyo nito doon po sa talagang mga pinagkukunan ng ating magigiting at mga bayaning mga dealer na nakatulong po ng malaki sa atin. So, ikinalulungkot po natin yung ganyang balita dahil alam ko, siyempre, diba? Kanyang pinagsasabihan natin, binibigyan natin ng payo na iayos natin ang ating proseso para nang sa ganun ay tuloy ang ligaya. Ayan. Kinakailangan lang talaga. Alam naman natin, let's go back. Read kung ano yung sinasabi ng Republic Act 11592. So we will all be guided accordingly. Dahil pagka talagang nandyan na at magkakaroon na naman ng kontrata. So yung presyo, yung presyo ang malaking issue dyan. Siyempre ayaw naman natin yung malaking mahal na presyo na yan. Nabubuhay tayo, siyempre we belong still to micro business. Tayo ay nabibilang pa rin tayo sa micro business. Kaya ang ating mga kasuki ay mga maliliit din. Sila rin ang nagpapalaki sa atin. Nagtutulungan tayo ngayon. Kaya pagka pumasok na po kay Regasco yan, kontrolado na rin ni Regasco ang presyo. At siyempre, not unless kung harinawa na medyo sumabay din sila sa talagang kakayahan ng mga karinderya. Otherwise, mamamatay po ang ating hanap buhay. Ayan. No? Maapektuhan. Hindi naman papayag itong mga karinderya na ito na bibili ng mga produkto na ito o mga LPG cylinders na napakataas ang presyo. Hindi rin papayag ito pong mga LPG outlet na ito, LPG dealer na ito, na ang kikitain lamang po nila ay kulang pa sa pambayad ng rider nila, kung kulang pa sa pagbayad ng renta nila, ang utilities nila. Kung hindi ka naman nakakapagbenta ng 20 hanggang 30, kung ang binibenta mo lang ay mula 6 hanggang 10 tangke, naku po, ano pong mangyayari? Yun ang dahilan kung bakit nagpaparami si Catering. Dahil alam natin na hindi na kaya na buhayin ang operasyon, ang iyong pamilya sa isang tangkihan lamang outlet kung susundin natin strictly yung guidelines. Siguro nagkaroon po tayo ng idea kung bakit. Pero I'm not suggesting na we will go against the guidelines ng Republic Act 11592. Kanya nga, si Catering ay pinapayuhan natin. Alam natin mahirap yan. Alam natin mabigat yan. Pero mahirap naman. No? Sabi ko nga, I can't afford to pay a fine of more than 50,000 per tank. Siyempre, hindi rin naman ako na tayo magbenta ng mga unsafe at mga underfilled na mga LPG cylinder tank. In fairness, ang isa sa mga dahilan, pangunahing dahilan kung bakit nagawa itong Republic Act 11592 is to protect the interest of the buying public or the customers. Ayan. Kaya sorry sa mga apektado ni Paul, kasama natin si Catering dyan, siyempre. Alam tayo, may dealer din po tayo na talaga namang kahit pa paano nakatulong po sa atin upang tuloy-tuloy ang ligaya at gumanda ang takbo ng ating negosyo. Pero dahil sa itong balita na ito, ay naku po, mabigat po ito. Yan halos yan sa totoo lang. Sa totoo lang, wala hong outlet na hindi nagbebenta ng shine gas. At halos mga karinderya, 70 to 80% halos shine gas po ang kanilang ginagamit dahil na rin sa kamurahan ng LPG price. Ngayon, harinawa maintindihan ni Regasco yan kung anong punto natin. At sana pag-usapan nila ni shine gas yan. Dahil ito nga, no?
pag-usapan natin. Naglagay ka nga ng isang brand ng LPG nang akala natin lalayo doon sa presyo noong pinaka main brand mo. Paano ma-appreciate yung presyo na yan? Wala pang 15-20 pesos ang difference. Pwede namang ibaba din yung ano. Ngayon, kikunin mo itong si Sciengas o Harinawa na mag-survey muna tayo ng pricing sa mga independent refilling plant. Pakisamahan naman natin yan kasi mamamatay po talaga ang mga maliliit na tangkero. So, yung pong mga asosasyon dyan ng LPG, kumilos din po kayo at siguro makipag-dialogo po kayo dito sa ganitong plano at harinawa na hindi lamang about safety ang pinag-uusapan dito dahil kaya namang maging safe, kaya namang mag-provide ng mga branded LPG cylinder tank, kaya namang nating sumunod, but provided siyempre kung may mga independent refilling plant na kayang magbigay ng ganyang klase ng mga presyo, mag-meet sila sa gitna para naman everybody happy. Wag lang yung kung sino lang yung mga mga leon, mga tigre sa industriya, sila na lang. Wala na, 'di ba? Paano na tayo na primary tayo yung prime marketer sa community, sa public. Tayo yun. Tayo yung kausap ng mga negosyante, mga maliliit na karinderya na yan, mga bahay-bahay na yan. Tayo yun. So, ako umaapila din siyempre sa mga asosasyon ng kasama nating mga tangkero. Alam ko, mayroong mga asosasyon yan na ito sa mga at alam ko nakikinig si Kong. Kong, alam mo naman ang kinakatakot ng hindi lamang ni Katuring. Tayo, sumusunod po tayo sa batas, sumusunod po tayo sa guidelines, sa panuntunan na kinakailangan, selyado, kinakailangan, pinakargahan ito sa kanilang mga authorized refilling plant. May kontrata po tayo, but then alam ko na ang pinaka dyan ay maapektuhan yung presyo po nito. Okay? So, siguro naman magiging competent din ang pricing dahil pag nakita natin yung prevailing market price nitong Sciengas na kinakarga ng mga independent refilling plant, siguro din naman ay bibigay si Kong, bibigay ang Regasco para naman kahit papano makahabol din po tayo doon na makakuha rin po tayo ng mga karinderya na ang gamit po ay mga or either baka naman sabi nga pinangako rin naman ni Kong yan na at the end of this transition period at matapos ang kanilang pag-requalify ng kanilang mga tangke ay pwedeng bumaba po o magbaba pa itong si Regasco. Ayan, So, yan lamang po ang ating maulan at mabagyo, mabahang usapin tungkol po sa ating industriya ngayon. Magandang gabi po at harinawa na tayo po ay nasa mabuti at ligtas na kalalagayan. Ito po si Katuring, ang inyo pong hampas lupa at kaagapay sa LPG industry, ang kasangga ng mga kusinero at kusinera. Magandang gabi po sa ating lahat.